Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aming channel kung saan hatid namin ang mga kwentong puno ng aral, pag-ibig at inspirasyon. Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayon ay isinulat ni Jello, isang mahusay na manunulat na nagbibigay buhay sa bawat karakter at tagpo. At ako naman ang inyong magiging tagapagsalaysay, si Miss Len, nagagabay sa inyo sa bawat emosyon at pangyayari sa kwentong ito. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng kwento, huwag kalimutang pindutin ang subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Umupo, mag-relax at sabay-sabay nating tuklasin ang kwentong ito. Nakaupo ang mapagbatas na CEO na si Lofer Lulier sa dulo ng mahabang lamesa sa loob ng boardroom ng kanyang kumpanya. Tinitingnan niya ng masama ang kinatawan ng Board of Directors na si Mr. Diego Montelibano. Nakangisi naman sa isang gilid ang dating asawa ni Lofer na si Ruby Lim. Lofer, malinaw ang nakasulat sa company clause ng lolo mo. Kailangan ng CEO ng kumpanyang ito ng isang matatag na pamilya at asawa. Madiing wika ni Mr. Diego habang inilalapag ang makapal na folder sa lamesa. Kaya ko patukbuhin ng mga mall natin. Kahit wala akong asawa. Huwag ka masyadong mayabang, Lofer. Isang taon na simula nang maghiwalay tayo. Hanggang ngayon, wala ka pa rin mahanap na ipapalit sa akin. Wala kang pakialam, Ruby. Narito ka lang dahil sa 5% mong shares. May pakialam ako dahil babagsak ka kumpanya kapag tinanggal ka ng board. At mangyayari yon kung wala kang ipapakitang asawa sa susunod na buwan. Natatawang sagot ni Ruby habang inaayos ang kanyang buhok. Tama si Ruby. Bibigyan ka namin ng 2 linggo. Kapag wala ka pa rin asawa, magpapatawag na ako ng butuhan para patalsingkin ka sa posisyon mo. 2 linggo? Sinasadya mo ba to, Diego? Sumusunod lang ako sa patakaran ng kumpanya. Hindi niyo ako mapatalsik. Nagganon lang kadali. Gagawa ko ng paraan. Tumayo si Lofer mula sa kanyang upuan. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit at naglakad palabas ng boardroom. Naiwan sa loob sina Ruby at Mr. Diego na lihim na nagtitinginan. Sa kanyang sasakyan ay inutusan niya ang kanyang head bodyguard at driver na si Klo na bilisan ng pagpapaneho upang matakasan ng mga reporters sa labas ng building. Bilisan ng pagmamaneho, Klo. Ayoko makita mga mukha ng mga reporter na yan. Opo, Sir Lover. Dadaan po tayo sa shortcut malapit sa palengke para makaiwas sa kanila. Kahit saan, basta ilayo mo ko rito. Pumasok ang sasakyan sa isang masikip na kalsada. Biglang tumunog ang makina ng sasakyan. Umusok ang unuhan nito at tuluyang huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ano nangyayari? Bakit tayo huminto? Sir, pasensya na po. Mukhang nagkamali po ako ng nailagay na engine fluid kaninang umaga dahil sa pagmamadali natin. Kabadong paliwanag ni Klo habang sinusubukan muling paandarin ng makina. Wala kang kwenta. Bakit ayusin mo yan ngayon din? Galit na utos ni Lofer habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Bumaba ang binata. Napansin niyang nasa tapat sila ng isang maingay at mabahong palengke. Naglakad siya palayo sa umuusok na sasakyan. Biglang may sumaboy na malansang tubig sa kanyang mamahaling sapatos. Ano ba to? Napakarumi. Hala, pasensya na po sir. Hindi ko po sinasadya. Natatarantang wika ni Nami habang pinupunasan ang sapatos ni Lofer gamit ang kanyang basahan. Huwag mong hawakan ang sapatos ko. Alam mo ba kung magkano to? Hindi sapat ang buong buhay mo para bayaran to. Aba, humingi na nga ako ng pasensya tapos ganyan ka pa makapagsalita. Bakit ka ba kasi nakatayo rito sa tapat ng pwesto ko? Matapang na sagot ni Nami habang nakapamewang. Nagulat si Lofer sa naging sagot ng tendera ng isda. Tinitigan niya si Nami mula ulo hanggang paa. Nakasuot ito ng kupas na t-shirt at may mga kaliskis ng isda sa kamay. Amoy malansa rin ang dalaga. Kilala mo ba kung sino ko? Pwede kong ipasara malit mong tindahan ngayon din. Wala akong pakailam kung sino ka. Ang yayabang nyo. Porket mayaman kayo, akala nyo pwede nyo nang tapakan ng mga mahihirap na tulad namin. Malakas na sigaw ni Nami habang dinuduro si Lofer. Tama iyan, Nami. Ipagtanggol mo sarili mo. Huwag kang magpaape sa lalaking iyan.
Gatong ni Aling Betbet mula sa kabilang pwesto. Sir Lover, uminahan po kayo. Marami na po nakatingin sa atin. Umalis na tayo rito, Klo. Tumawag ka ng ibang sasakyan. Tinalikuran ni Lofer si Nami, ngunit nanatili sa kanyang isipan ang katapangan ng dalaga. Naisip niyang ang palaban nitong ugali ay perpekto para inisin ng kanyang dating asawang si Ruby. Lalo pa at mukhang basurera at walang modo ang babaeng ito sa paningin niya. Kinabukasan, nasa loob ng kanyang opisina si Lofer. Inilapag ni Klo ang isang manipis na folder sa ibabaw ng mesa. Sir, ito na po yung background check na pinagawa niyo tungkol sa babae sa palengke kahapon. Nami Concepcion po ang pangalan niya. Basahin mo sa akin ang mga importanteng detalye. Ulila na po siya. Lumaki po siya sa mga kinikilalang magulang na nagtitinda rin sa palengke. May malaking utang po ang pamilya niya sa isang sindikato. Utang? Magkano? 5 milyong piso po, sir. Binabantaan na po ang buhay nila ng mga nagpapautang. Perpekto. Puntahan natin siya ngayon din. Bumalik si na Lofer at Klo sa palengke. Naabutan nilang umiiyak si Nami habang kinakausap si Aling Betbet. Anong gagawin natin ngayon, Nami? Baka saktan nilang nanay at tatay mo. Hindi ko ho alam, Aling Betbet. Wala akong mahihiram mo ng ganun kalaking pera. Ako, papairamin kita ng pera. Seryosong wika ni Lofer habang naglalakad palapit sa dalaga. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para tulungan ka. Babayaran ko 5 milyon mong utang ng pamilya mo. At anong kapalit? Hindi ako naniniwalang magbibigay ka lang ng pera nang walang hinihingi. Matalino ka pala. Pakakasalan mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Nami. Nabitiwan ni Aling Betbet ang hawak niyang isda pabalik sa banyera. Ha? Nababaliw ka niyo ba? Hindi nga kita kilala tapos aayain mo ko magpakasal. Isa itong business transaction. Kailangan ko ng asawa para mapanatili ang posisyon ko sa kumpanya. Kailangan mo naman ng pera para iligtas ang pamilya mo. Hindi ko ibebenta ang sarili ko para sa pera mo. Kahit na mapahamak ang mga magulang mo. Bukas ng taning na binigay ng loan shark sa inyo. At paano mo nalaman yan? May mga paraan ako. 1 taon lang ang hinihingi ko sa'yo. Pagkatapos nun, paghihiwalay tayo at malaya ka na. 1 taon? Oo. At sa loob ng 1 taon na yun, titira ka sa mansyon ko. Susundin mo ang lahat ng utos ko. Huwag kang pumayag, Nami. Baka masama ang balak ng lalaking iyan sa iyo. Wala na akong ibang pagpipilian, Aling Betbet. Para ito sa kaligtasan ni nanay at tatay. Tumingin si Nami kay Lofer. Alam niyang ito na lang ang tanging paraan para iligtas ang kanyang pamilya mula sa sindikato. Huminga ng malalim si Nami. Sige, papayag ako sa gusto mo. Naiiyak na sagot niya habang nakayuko. Mabuti. Ihanda mo ng mga gamit mo. Aalis tayo rito bukas. Sir, paano po yung mga nagpapautang sa kanila? Bayaran mo sila ng buo. Ayoko may manggugulo pa sa kanya habang asawa ko siya. Tinalikuran ni Lofer si Nami. Nakangisi siyang naglakad pabalik sa sasakyan. Nakuha na niya ang solusyon para patahimikin sina Mr. Jeco at Ruby sa board meeting. Kinabukasan, dala na ni Nami ang kanyang lumang bag papasok sa malaking mansyon ni Lofer Louvier. Namangha siya sa laki at ganda ng bahay. Sinalubong sila ng mga nakapilang kasambahay. Ito ng bagong bahay mo sa loob ng 1 taon. Pero huwag kang mag-ilusyon na asawa talaga kita. Alam ko, nandito lang ako dahil binayaran mo ang utang namin. Huwag kang mag-alala, hindi rin kita gusto. Mabutit malinaw sa'yo. Klo, dalhin mo na siya sa kwarto niya. Utos ni Lofer habang naglalakad paakyat ng malaking hagdan. Dinala ni Klo si Nami sa isang maliit na kwarto malapit sa kusina. Ito ang dating kwarto ng mga kasambahay. Inilapag ni Nami ang kanyang lumang bag sa ibabaw ng maliit na kama. Itong kwarto ko? Akala ko ba asawa mo ko sa papel? Isang basurela lang ang tingin ko sa'yo, Nami. Hindi ka kailanman nababagay sa isang katulad ko. Nagulat si Nami dahil biglang sumunod si Lofer sa kwarto. Nakahalukip-kip ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Kahit kailan, napakayabang mo. Mas mabuti na rin to para hindi ko nakakita yung pagmumukha mo. May mga patakaran ako sa bahay na to, Nami. Una,
Bawal kang kumain sa pagkainan kasabay ko. Wala namang problema. Mas gusto kong kumain mag-isa kaysa kasabay ang isang aroganteng tulad mo. Pangalawa, bawal kang gumamit ng mga mamahaling gamit dito. Doon ka lang sa kusina at sa kwarto mo. O sige, may sarili naman akong mga gamit. Hindi ko kailangan ng kahit anong galing sa'yo. At pangatlo, kapag may bisita ako mula sa kumpanya, bawal ka magpakita. Ayokong isipin nila na nakapulot ako ng basurera mula sa kalsada. Opo, mahal na bilyonaryo. Wala akong balak na makahalubilo sa mga kasing sama mo ng ugali. Siguraduhin mo lang na susunod ka. Dahil kung hindi, babawin kong binayad ko sa mga magulang mo. Umalis si Lofer at padabog na isinara ang pinto. Napabuntong hininga na lamang si Nami. Nagsimula siyang ayusin ang kanyang mga lumang damit sa loob ng maliit na aparador. Lumipas ang ilang araw, abala si Nami sa paglilinis ng sala dahil wala siyang magawa sa loob ng mansyon. Biglang bumukas ang malaking pinto at pumasok si Ruby Lim. Anong amoy na to? Bakit amoy isda ang buong bahay? Maarte at malakas na tanong ni Ruby habang nagtatakip ng ilong. Sino ka? Bawal pumasok ang mga hindi impitado rito. Ako lang naman, ang dating asawa ni Lofer. May 5% akong share sa property na to. Kaya pwede akong pumasok kahit kailan ko gusto. Ah, ikaw pala yung ex-wife. Ano naman ang kailangan mo rito? Gusto ko lang makitang ipinalit sa akin ni Lofer. Isang dugyot at mabahong tindera ng isda. Mabaho man ako sa paningin mo. Marangal naman ang trabaho ko. Marangal? Binenta mong sarili mo kay Lofer para sa pera. Natatawang pangiinsulto ni Ruby habang lumalapit kay Nami. Sana lang hindi kumapit yung amoy mo sa mga mamahaling muebles dito. Baka bumagsak ang presyo ng mansyon na to. Puro ka panlalait. Kung ganyan kasamang ugali mo, hindi na ako nagtataka kung bakit hiniwalayan ka ng asawa mo. Aba, sumasagot ka pa? Hindi mo ba alam kung gaano karaming pera ng pamilya ko? Hindi ko kailangan ng pera mo. At lalong hindi ko kailangan ng opinyon mo. Kinuha ni Ruby ang baso ng mainit na kape mula sa maliit na mesa. Sinadya niya itong itapon sa lumang damit ni Nami. Ano bang problema mo? Mainit yan! Oops, hindi ko sinasadya. Masyado kasi nakakadiri yung damit mo. Bagay lang sa'yo yan. Dumating si Lofer mula sa itaas ng hagdan dahil narinig niya ang kumasyon. Mabilis siyang bumaba at lumapit sa dalawang babae. Ano nangyayari rito? Bakit nandito ka na naman, Ruby? Lofer, darling! Binibisita ko lang ang bago mong alila. Napakabastos niya, ha? Umalis ka na, Ruby. Wala kang karapatang manggulo sa pamamahay ko. Aalis din ako. Pero tandaan mo, hindi maniniwala ang board na mahal mo ang basurerang yan. Tumalikod si Ruby at naglakad palabas ng mansyon. Tiningnan ni Lofer si Nami na basang-basa ng kape. Bakit hindi ka lumaban? Akala ko ba matapang ka? Baka sabihin mo na naman pinapahiya kita kapag pinatulan ko yung balik mong ex-wife. Magpalit ka ng damit. Ayoko nakakita ng kalat sa bahay ko. Tinalikuran ni Lofer si Nami. Naiwan ang dalaga na nagpupunas ng kanyang damit habang nagpipigil ng luha. Wala siyang kakampi sa loob ng malaking bahay na iyon. Samantala, sa loob ng palengke ay abala ang mga tindera sa pagkukwentuhan. Pinag-uusapan nila ang biglaang pagkawala ni Nami. Balita ko sumama raw si Nami sa isang mayamang lalaki. Binenta na yata ang sarili para makabayad sa utang eh. Kaya pala ang daming pera ng mga magulang niya kahapon. Ang akala ko pa naman na bait at matino ang batang yon. Baka nga binenta na niya pati ang pwesto nila dito. Wala na tayong aasahan sa babaeng yon. Narinig ni Aling Betbet ang usapan ng dalawang tindera. Agad siyang lumapit at inilapag ng malakas ang kanyang hawak na kutsilyo sa ibabaw ng lamesa. Ano pinagsasabi niyo dyan? Kung makapanghusga kayo parang alam niyong buong kwento. Totoo naman, Bet-Bet. Biglang umalis si Nami tapos nabayaran ng 5 milyon na utang nila. Nagpakasal ang kaibigan ko. Hindi niya binenta sarili niya ng basta-basta. Ginawa niya yun para iligtas sa mga magulang niya sa mga sindikato. Kahit na, kahihiyan pa rin yun sa palengke natin. Grabe kayo. Nakalimutan niyo na ba kung paano kayo tinulungan ni Nami nung magkasakit ang mga anak ninyo? Tapos ngayon ganyan kayo makapagsalita? Iba naman ang sitwasyon ngayon, Bet-Bet.
Ibinenta niyang dangal niya eh. Kahihiyan. Kayo ang kahihiyan. Mga chismosa. Ibis na matuwa kayo na ligtas sa mga pamilya ni Nami, sinisiraan niyo pa. Umalis nga kayo sa harap ng pwesto ko. Nag-alisa ng mga chismosang tindera. Huminga ng malalim si Aling Betbet. Labi siya nag-aalala sa kalagayan ng kanyang matalik na kaibigan sa kamay ng aroganteng bilyonaryo. Kinagabihan, nasa loob ng kanyang malaking opisina si Lofer. Kausap niya ang kanyang head bodyguard na si Klo. Sir Lover, may problema po tayo sa loan shark na nagpautang sa pamilya ni Miss Nami. Akala ko ba nabayaran mo na sila ng buo kahapon? Opo, sir. Pero tumawag po sila kanina. Nangihingi po sila ng dagdag na 2 milyon bilang interes. Masyado silang matapang. Tinatangka nilang lokohin ako. Kapag hindi raw po natin ibibigay, guguluhin daw po nila ulit ang mga magulang ni Miss Nami sa palengke. Hindi ako nagbibigay ng pera sa mga manloloko. Tawagan mong legal team natin. Opo, sir. Anong idadahilan natin? Sabihin mo sa mga abogado na ipasara ang buong operasyon ng sindikatong yan. Gamitin nilang lahat ng koneksyon natin sa mga pulis. Masusunod po, Sir Lover. Ipapahuli ko rin po ba yung leader nila? Oo. Siguraduhin mong walang matitirang tauhan ng sindikatong yan sa labas. Ipakulong niyo silang lahat. Siguradong matutuwa si Miss Nami kapag nalaman niya to, sir. Huwag mo sasabihin sa kanya. Ayokong isipin niya na nagmamalasakit ako sa kanya. Opo, sir. May kailangan pa kayong ipaayos. Bantayan mo rin ang mga magulang ni Nami sa palengke. Magpadala ka ng 2 tauhan para siguraduhin ligtas sila araw-araw. Mukhang nag-aalala po talaga kayo kay Sir Nami, sir. Nakangiting po na ni Klo. Ginagawa ko lang to para hindi masira ang kasunduan namin. Umalis ka na't gawin mo ng utos ko. Lumabas si Klo ng opisina. Napatingin si Lofer sa bintana. Hindi niya maunawaan kung bakit nakakaramdam siya ng kagustuhang protektahan ng dalaga kahit na madalas niya itong inaaway at tinatawag na basurera. Isang umaga, humingi ng pabor si Nami kay Lofer na bisitahin si Aling Betbet sa palengke. Pumayag si Lofer, ngunit lihim nitong inutusan ng bodyguard na si Klo upang sundan ng dalaga. Nasa palengke na si Nami. Masaya siyang sinalubong ni Aling Betbet pagdating niya sa kanilang pwesto. Nami, namiss kita ng sobra. Ayos ka lang ba sa malaking bahay ng asawa mo? Masayang bati ni Aling Betbet habang mahigpit na niyayakap ang dalaga. Ayos lang po ako, Aling Betbet. Medyo nakakabagot lang po dahil wala akong ginagawa buong araw sa loob ng bahay. Mabuti naman kung ganon. Akala ko sinasaktan ka ng mayabang na lalaking yun eh. Hindi naman po. Masungit lang talaga siya kaya hindi na lang po ako lumalapit sa kanya. Habang nag-uusap ang magkaibigan, isang makisig na lalaki ang naglalakad sa gitna ng palengke. Nakasuot ito ng formal at namamahaling damit. Siya si Attorney Zoren Lipauco. Lihim siyang inutusan ng bilyonaryong si Doña Delia Razon upang hanapin ang nawawalang apo nito. Huminto si Zoren sa tapat ng pwesto ni Aling Betbet. Nakatitig siya kay Nami. Magandang umaga. Kano 1 kilo ng bangus ninyo? 150 piso po, sir. Sariwa po ito't bagong huli. Sige, bigyan mo ako ng 5 kilo. Aba, ang dami naman yata, sir. May handaan ba kayo sa bahay ninyo? Wala naman po. Gusto ko lang bumili para makatulong sa negosyo ninyo. Salamat po, sir. Sandali lang po, tilinisin ko lang po yung isda. Nagsimulang maglinis ng isda ang dalaga. Tahimik na pinagmamasdan ni Zoren ang mga kilos nito. Napansin niya ang pawis sa noon ni Nami dahil sa matinding init sa loob ng palengke. Kumuha si Zoren ng isang selyadong bottled water mula sa kanyang bag. Napansin kong pinagpapawisan ka. Uminom ka muna ng tubig. Nakangiting alok ni Zoren habang iniaabot ang bote kay Nami. Nako, nakakahiya naman po. Nagabala pa kayo. Kunin mo na. Libre lang yan. Maraming salamat po, sir. Ang sipag mo namang bata. Matagal ka na ba rito nagtitinda? Opo, bata pa lang po ako kasama na ako ng nanay at tatay ko rito. Napakabuti mong anak. Siguradong ipinagmamalaki ka ng mga magulang mo. Ginagawa ko lang po ang tama, sir. Sila pong nagpalaki sa akin, kaya dapat lang po nasuklian ko ang hirap nila. Binuksan ni Nami ang bote at uminom ng tubig. Nang maubos niya ito, akamang itatapon niya ang bote sa basurahan, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Zoren. Huwag mo itapon. Ako na magtatapon yan para sa'yo.
Wika ni Zoren habang kinukuha ang basyo ng bote mula sa kamay ng dalaga. Nakakahiya po talaga, sir. Ako na po sanang gagawa niyan eh. Ayos lang. Ano nga palang pangalan mo? Nami po. Nami Concepcion. Ako naman si Zoren. Ikinagagalang kita makilala, Nami. Nakuha ni Zoren ang kailangan niya. Ang laway ni Nami sa bote ang magisilbing DNA sample na hinihingi ni Doña Delia upang makumpirma ang lahat. Kinuha niya ang mga biniling isda at nagpaalam sa dalawa. Mula sa hindi kalayuan, lihim na kumukuha ng mga litrato si Klo. Nakita niya ang buong pag-uusap at pagngiti ni Zoren at Nami. Pagdating ng gabi, nasa loob ng opisina si Lofer. Ipinakita ni Klo ang mga litratong kinuha niya mula sa palengke kaninang umaga. Sir Lover, may lumapit pong lalaki kay Miss Nami kanina. Matagal po silang nag-usap. Sinong lalaking to? Madiing tanong ni Lofer habang nakatitig sa litrato ni Zoren. Pinaimbestigan ko po agad. Siya po si Attorney Zoren Di Paco, isang sikat at mayamang abogado. Abogado? Anong ginagawa ng isang elite lawyer sa isang maduming palengke? Hindi ko po sigurado, sir. Pero binigyan niya po ng tubig si Miss Nami at nagpakalala pa po siya. Ano pang ginawa niya? Nakita ko rin po siyang umiti kay Miss Nami. Iba po ang tingin niya, sir. Baka po man niligaw. Biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Lofer. Nakaramdam siya ng matinding inis sa kanyang dibdib. Inihagis niya ang mga litrato sa ibabaw ng lamesa. Maniligaw? Asawa kong babaeng yan. Kahit nasa papel lang kami kasal, nasa ilalim pa rin siya ng pangalan ko. Ano pong gusto niyong gawin ko, sir? Ayoko makikitang abogadong yan malapit sa asawa ko. Kapag bumalik siya sa palengke, arangin mo agad. Masusunod po, sir. Umalis si Klo sa opisina. Hindi mapakali si Lofer sa kanyang kinauupuan. Tumayo siya at mabilisan naglakad na punta sa maliit na kwarto ni Nami. Pagkabukas niya ng pinto, nakita niya ang dalaga na nagbabasa ng libro. Sino yung lalaking kausap mo sa palengke kanina? Lalaki? Si Sir Zoren ba tinutukoy mo? Customer namin siya kanina. Customer? Naniniwala ka na naman. Alam mo ba kung sino yun? Hindi. Bakit ka ba nagagalit dyan? Isang sikat na abogado yun. Walang dahilan para pumunta siya sa palengke at bumili ng isda sa isang basurerang katulad mo. Aba, grabe ka naman makapanghusga. Mabait yung tao. Binigyan pa nga niya ako ng tubig. Kaya pala saya siya mo rito pag uwi mo. Gusto mo ba siya? Ano ba yung pinagsasabi mo? Nagpakilala lang yung tao sa akin. Tandaan mo kontrata natin, Nami. Bawal ka magpaligaw sa iba habang asawa kita. Wala naman siyang ginagawang masama. At isa pa, wala kang pakialam kung sinong gusto kong kausapin dahil peke lang naman ang kasal natin. Lumapit si Lofer kay Nami at tinitigan ito ng seryoso. Wala nang nagawa ang dalaga kundi ang mapaatras. May pakailam ako. Asawa kita. Huwag na huwag ka nang lalapit sa lalaking yun. Puro ka utos. Wala kang karapatan na diktahan ako sa mga kinakausap ko. Kung ayaw mong sumunod, hindi na kita papayagang bumalik sa palengke. Dito ka lang sa mansyon. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kayang-kaya ko. Ako ang masusunod dito. Madiing utos ni Lofer bago padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Nami na inis na inis. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lamang kagalit ang bilyonaryo sa isang simpleng customer. Sa kabilang banda, hindi rin maipaliwanag ni Lofer sa kanyang sarili ang matinding selos na kanyang nararamdaman para sa babaeng lagi niyang tinatawag na basurera. Maagang pumasok sa kanyang opisina si Lofer. Hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa matinding inis. Laging kumapasok sa isip niya ang mga ngiti ni Nami habang kausap ang abogadong si Zoren sa palengke. Tinawagan niya ang kanyang head bodyguard na si Klo. Klo, may mahalaga akong ipapagawa sa'yo ngayon. Ano po yun, Sir Lover? Pumunta ka sa palengke araw-araw. Bilhin mo ang lahat ng panindang isda ni Nami. Lahat po ng paninda niya? Oo. Gusto ko maubos agad ang mga isda niya bago pa man dumating ang abogadong yun. Madiing utos ni Lofer habang nakakuyom ang mga kamao. Pero sir, napakarami po nating bibiling isda. Ano pong gagawin natin sa mga yun? Huwag kang magtanong. Sundin mo na lang ang utos ko at siguraduhin mong hindi makakalapit ang sorry na yun sa asawa ko. Masusunod po, sir.
Umalis si Chloe upang gawin ang utos ng kanyang amo. Naiwan si Lofer na nakatingin sa labas ng bintana. Nakangisi siya dahil alam niyang wala ng dahilan upang matagal si Nami sa palengke. Sa kabilang banda, abala si Nami sa pag-aayos ng kanyang mga tinda. Marami siyang sariwang isda na kailangang maibenta bago maghapon. Ang dami mo yatang kinuha ngayon, Nami. Mauubos mo ba iyan? Kaya po ito, Aling Betbet. Marami pong bumibili kapag araw ng Miyerkules. Habang nag-uusap ang magkaibigan, dumating si Chloe kasama ang 2 tauhan. May dala silang malalaking lalagyan. Magandang umaga, Miss Nami. Bibilhin po namin yung lahat ng isda nyo ngayon. Magalang na wika ni Chloe habang inilalabas ang makapal na pera. Lahat? Seryoso ka ba, Chloe? Napakarami nito. Opo, utos po ito ni Sir Lover. Ano naman ang gagawin ng mayabang mong amo sa napakaraming isda? Baka itapon niya lang to. Wala po siyang sinabi, Miss Nami. Basta pinapabili niya lang po lahat para makauwi na raw po kayo agad. Aba, ang swerte mo naman, Nami. Di mo na kailangan magbilad sa init maghapon. Nakapagtataka naman. Pero sige, babalutin ko ng mga to. Mabilis na naubos ang paninda ni Nami. Pagkaalis ni Chloe ay nagligpit na rin ng dalaga upang makauwi sa mansyon. Isang oras ang lumipas, dumating si Attorney Zoren Lipauco sa palengke. Nakangiti siyang lumapit sa pwesto ni Nami, ngunit laking gulat niya nang makitang malinis at walang tao rito. Aling Betbet, nasaan po si Nami? Bakit po nakasara ang pwesto niya? Nako, Sir Zoren, kanina pa po siyang umuwi eh. Naubos po kasi agad ang mga paninda niya. Ang bilis naman po yata. Pinaubos po kasi ng asawa niya. Binili lahat ang mga tauhan kanina. Napakunot ang noo ni Zoren. Naisip niyang gumagawa na ng paraan si Lofer upang ilayo si Nami sa kanya. Ganun po ba? Sayang naman hindi ko siya naabutan. Sige po, mauna na ako. Umalis si Zoren na may halong pagkadismaya. Alam niyang kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan upang makausap ang tagapagmana ni Doña Delia. Lumipas ang 5 araw. Araw-araw na binibili ni Chloe ang lahat ng isda ni Nami. Dahil dito, palaging maagang umuwi ang dalaga sa mansyon. Nagsimula nang magtaka si Nami kung saan dinadala ang napakaraming isda dahil hindi naman ito niluluto sa bahay nila. Isang hapon, nakita ni Nami si Chloe na nag-aayos ng mga dokumento sa sala. Lumapit siya upang magtanong. Chloe, pwede ba akong magtanong? Ano po yun, Miss Nami? Saan niyo ba talaga dinadala yung mga isdang binibili niyo sa akin? Sigurado ako hindi yun kinakain ni Lofer. Nako, Miss Nami. Makagalit po si Sir Lofer kapag sinabi ko po sa inyo. Sabihin mo na. Hindi ko sasabihin sa iyo kung nalaman. Baka mamaya tinatapon lamang ninyo sa kalsada ang mga yon. Napakamot sa ulo si Chloe. Kinuha niyang isang puting sobre mula sa kanyang folder at iniabot ito sa dalaga. Basahin niyo na lang po ito. Galing po yan sa pinagdadalhan namin ng mga isda. Pinuksan ni Nami ang sobre. Isa itong liham pasasalamat mula sa isang malaking ampunan. Binasa niya ang nakasulat. Maraming salamat po, Mr. and Mrs. Luwilier. Sa araw-araw niyong pagdodonate ng sariwang isda para sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Nami. Hindi niya inaasahan ang nabasa. Dinadala niyo to sa ampunan? Opo, Miss Nami. Utos po ni Sir Lofer na ipamigay sa mga batang paninda ninyo araw-araw. At ipinapangalan po niya sa inyo ang donasyon. Nakaramdam ng kakaibang init sa dibdib si Nami. Hindi niya mapigilan ang pagngiti. Ang arogante at mayabang bilyonaryo ay mayroon palang tinatagong kabutihan. Pagsapit ng gabi, inabangan ni Nami ang pag-uwi ni Lofer. Pagpasok ng CEO sa malaking pinto ng mansyon, ay agad siyang sinalubong ng dalaga. Anong ginagawa mo rito sa sala? Kala ko nakatulog ka na. Hinihintay kita. Gusto ko sanang magpasalamat. Magpasalamat? Para saan? Nabasa ko ang sulat mula sa ampunan. Alam ko na idinodonate mo ang mga isda ko sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Lofer. Umiwas siya ng tingin dahil sa matinding hiya. Sino nagsabi sa'yo? Si Chloe ba? Tatanggalin ko sa trabahong lalaking yun. Natatarantang palusot ni Lofer habang nag-iwas ng tingin. Huwag mong sisihin si Chloe. Ako ang nagpumilit na alamin. Bakit mo ginagawa yun? Wala lang. Marami akong pera kaya pwede kong bilhin ng kahit ano. At isa pa,
Gusto ko lang na maaga kang umuwi para makapaglinis ng bahay. Talaga ba? Hindi kaya gusto mo lang makatulong sa mga bata? Nakangiting asar ni Nami habang lumalapit sa asawa. Huwag kang mag-ilusyon. Ginagawa ko lang ang gusto ko. Sige, sabi mo eh. Pero salamat pa rin. Hindi ko akalain na may mabuti ka palang puso, Lofer. Tinitigan ni Nami ang mga mata ng binata. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng lalaki. Hindi siya makapagsalita ng maayos dahil sa kakaibang emosyon na nararamdaman niya para sa babaeng nasa harapan niya. Aakyat na ako. Matulog ka na't marami ka pang lilinisin bukas. Kabadong utos ni Lofer bago mabilis na naglakad paakyat ng hagdan. Pinanood ni Nami na umakyat ang kanyang asawa. Hindi niya mapigilan ang malapad ng ngiti sa kanyang labi. Unti-unting nagbabago ang tingin niya kay Lofer. At alam niyang may mabuting puso na itinatago ang bilyonaryo sa likod ng kanyang pagiging suplado. Kinabukasan, maagang nagising si Nami. Napansin niyang hindi pa bumababa si Lofer mula sa kwarto nito. Karaniwan ay maaga itong umaalis papunta sa kumpanya. Lumapit si Chloe kay Nami na mukhang nag-aalala. Miss Nami, pwede po ba ninyong tingnan si Sir Lofer sa itaas? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Di po siya tumasagot sa mga tawag sa telepono eh. Baka po kung ano nangyari sa kanya. O sige, ako nang akyat at titingnan. Mabilis na umakyat si Nami sa ikalawang palapag ng mensyon. Pumasok siya sa malaking kwarto ni Lofer. Nakita niya ang bilyonaryo na nakabaloktot sa ilalim ng makapal na kumot. Nanginginig ang buong katawan nito dahil sa sakit. Lofer, ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Nami habang patakbong lumalapit sa gilid ng kama. Huwag ka lumapit. Bawal ka rito sa kwarto ko. Ang taas ng lagnat mo. Wika ni Nami habang idinidikit ang kanyang palad sa pawisang noo ng asawa. Ayos lang ako. Tawagin mo si Chloe. Papuntahin ang doktor ko rito. Hindi na. Ako na mag-aalaga sa'yo. Magluluto ako ng mainit na sopas para makainom ka ng gamot. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Nami. Huwag kang matigas ang ulo. May sakit ka na nga, ang yabang mo pa rin. Tinalikuran ni Nami ang asawa at mabilis na bumaba sa kusina. Nagluto siya ng masarap at mainit na sopas. Bumalik siya sa kwarto dala ang isang tray ng pagkain at gamot. Umupo si Nami sa gilid ng kama ni Lofer. Inayos niya ang mga una nito upang makasandal ng maayos. Bumangon ka muna dyan. Kailangan mong kumain. Wala akong gana. Ang sakit ng katawan ko. Kahit konti lang. Susubuan na kita para hindi ka na mahirapan. Nakangiting presenta ni Nami habang hinihipan ang mainit na sabaw sa kutsara. Hindi ako bata, Nami. Kaya kong kumain mag-isa. Ngumanga ka na lang kasi. Sayang naman ang niluto ko, oh. Wala nang nagawa si Lofer. Binuksan niya ang kanyang bibig at tinanggap ang pagkain mula kay Nami. Tinitigan niya ang mukha ng dalaga habang patuloy itong sumusubo sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit mo ginagawa to? Pwede mo naman akong pabayaan dito. Kahit kunyarian lang ang lahat sa papel, asawa mo pa rin ako. Obligasyon kong alagaan ka kapag may sakit ka. Obligasyon lang ba talaga? Siyempre, nagpapasalamat din ako sa mga tulong mo sa mga bata sa ampunan. Kaya sinusuklian ko lang yung kabutihan mo. Sinabi ko na sa'yo na ginawa ko yun. Dahil marami akong pera. Palusot ka pa. Alam ko na mga bait ka talaga. Tinatago mo lang sa pagiging masungit mo. Hindi nakasagot si Lofer. Pagkatapos kumain, ay pinainom ni namin ng gamot ang binata. Kumuha rin ng dalaga ng palanggana na may maligamgam na tubig at maliit na tuwalya. Pupunasan ko na muna yung mukha tieg mo para bumaba agad ang lagnat mo. Pinunasan ni Nami ang mukha ng asawa ng may pag-iingat. Naramdaman ni Lofer ang lambot ng mga kamay nito. Hindi niya sinasadyang hawakan ang kamay ni Nami. Napahinto ito at nagkatinginan silang dalawa. Maraming salamat, Nami. Wala yon. Magpahinga ka na para gumaling ka kagad. Nakatulog si Lofer dahil sa epekto ng gamot. Hindi umalis si Nami sa tabi niya. Kinabukasan, maayos na ang pakiramdam ni Lofer. Ngunit pinakausapan siya ni Nami na manatili muna sa bahay upang tuluyang lumakas. Bumaba si Nami sa kusina para ipaghanda ulit ng pagkain ng asawa. Paglabas niya sa sala, laking gulat niya nang makita si Ruby. Ano yung dala mo? Para kang tunay na asawa kung umasta, ah? May sakit si Lofer.
Dadalan ko siya ng pagkain sa kwarto niya. Akin na yan. Ako na magdadala sa kanya. Galit na utos ni Ruby habang pilit na inaagaw ang tray ng pagkain. Wag na. Ako na magdadala dahil ako nagluto nito. Hindi mo ba naiintindihan? Wala kang kwenta, Nami. Akong mahal niya at hindi ikaw. Kung ikaw talagang mahal niya, bakit akong pinakasalan niya? Matapang na sagot ni Nami habang mahigpit na hawak ang tray. Aba, sumasagot ka na ngayon. Ginagamit ka lang niya para sa posisyon niya sa kumpanya. Alam ko yun. Pero sa ngayon, ako ang asawa niya. Kaya pwede ba? Umalis ka na dahil kailangan niya magpahinga. Tinalikuran ni Nami si Ruby at naglakad paakyat ng hagdan. Naiwan nito ng gagalaiti sa galit. Hindi niya matanggap na nagiging malapit na sina Lofer at Nami. Lumabas si Ruby ng mansyon at mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Mr. Diego Montelibano. Hello, Tito Diego. Kailangan na nating madaliin ang plano. Bakit, Ruby? May problema ba dyan sa mansyon? Nagkakamabutihan na si Lofer at ang basurerang yun. Baka tuluyang mahulog ang loob ni Lofer sa kanya at hindi na tayo magtagumpay. Huwag kang mag-alala, Ruby. May nakuha na akong accountant na gagawa ng mga peking papeles laban sa kanya. Mabuti. Sisiguraduhin kong mawawala sa buhay ko ang Nami na yan. Papalayasin ko siya sa lalong madaling panahon. Basta sundin mo lang ang mga susunod dating hakbang. Ako nang bahala sa board of directors. Ibinaba ni Ruby ang telepono. Nakangisi siyang tumingin sa mansyon ni Lofer. Nakabuo na siya ng isang matinding plano upang sirain ang pangalan ng dalaga. At tuluyan itong palayasin mula sa pamamahay ng bilyonaryo. Kinabukasan, nag-organisa ng isang maliit na salo-salo si Lofer sa mansyon para sa ilang miyembro ng board. Inimbitahan niya si Mr. Diego Montelibano. Siyempre, dumalo rin si Ruby Lim dahil sa kanyang 5% shares sa bahay. Habang abala ang lahat sa sala, palihim na kinuusap ni Ruby ang isang kasambahay sa may kusina. Itong 10,000. Patayin mong CCTV sa palsilyo patungo sa kwarto ng basurerang yon. Pabulong na utos ni Ruby habang iniaabot ang pera. Opo, Ma'am Ruby. Nang mamatay ang kamera, mabilis na pumasok si Ruby sa maliit na kwarto ni Nami. Kinuha niya ang kanyang mamahaling relo at inilagay ito sa loob ng lumang bag ng dalaga. Nakangisi siyang bumalik sa sala. Nagsimula na ang hapunan. Hindi pinayagan ni Lofer na lumabas si Nami mula sa kwarto upang hindi ito laitin ng mga bisita. Biglang tumayo si Ruby mula sa pagkainan at gumawa ng matinding eskandalo. Nawawalang mamahaling relo ko! Malakas na sigaw ni Ruby habang hinahalongkat ang kanyang bag. Ano nangyari, Ruby? Baka naman naiwan mo lang sa kotse mo. Hindi, Tito Diego. Dala ko yun pagpasok ko dito. Sigurado ko, may nagnakaw. Huwag kang gumawa ng eksena rito, Ruby. Walang magnanakaw sa pamamahay ko. Sigurado ka ba, Lofer? Paano naman yung babaeng pinumulot mo mula sa palengke? Tama si Ruby. Mahirap ang babaeng yun. Baka kinuha niyang relo para may mapambayad sa mga utang niya. Klo, tawagin mo si Nami. Agad na pinuntahan ni Klo si Nami sa kwarto. Lumabas ang dalaga na naguguluhan sa mga nangyayari sa loob ng sala. Bakit mo ko pinatawag, Lofer? Huwag ka na mag-anghel-anghelan dyan. Ibalik mo relo ko. Sagot ni Ruby habang dinuduro si Nami. Anong relo? Wala akong kinukuhang gamit mo. Sinungaling. Klo, kunin mo yung bag ng babaeng ito sa kwarto niya. Sinunod ni Klo ang utos para hindi magalit ang mga board members. Dinala niya ang lumang bag ni Nami sa sala. Walang pag-aalinlangan itong binuksan ni Ruby. Kinuha niya ang kanyang kumikinang na relo mula sa loob. Nagulat ang lahat ng bisita. Ano to, Nami? Huli ka na. Isa kang magnanakaw. Nakakahiya. Ganitong klase ba ng asawa ang gusto mong ipakalala sa kumpanya natin, Lover? Hindi ko alam kung paano napunta yun dyan. Wala akong ninanakaw. Umiiyak na paliwanag ni Nami. Lover, palayasin mo ng babaeng to. Gusto ko, mabulok sa kulungan ng katulad niya. Tinitigan ni Lofer si Nami. Nakita niya ang takot at kalungkutan sa mga mata ng kanyang asawa. Humarap si Lofer kay Ruby at kinuha ang relo mula sa kamay nito. Hindi magnanakaw ang asawa ko. Nabulag ka na ba? Nakita na natin ang ebidensya sa loob ng bag niya.
1 linggo na nakalipas. Nakaiwan ko paborito kong fountain pen sa kusina. Ang pen na yun ay may initials ng yumaong ina ko. At nagkakahalaga ng ₱250,000. Sinabing nakakita nito. Ano namang kinalaman yan sa relong kininakaw niya? Ibinalik niya ang pen sa akin na walang labis at kulang. Kung gusto niya magnakaw, sana yun ang kinuha niya. Mas mahal yun kaysa sa mamurahing relo mo, Ruby. Lofer, Alam ko sinet up mo siya, Ruby. Binayaran mong maid para patay ng CCTV kanina. namutla si Ruby. Hindi niya inaasahan na mapapansin ni Lofer ang nawalang signal ng kamera sa pasilyo. Wala kang patunay dyan! Klo, ibigay mo sa akin ng dokumento. Inabot ni Chloe ang isang puting folder kay Lofer. Inihagis ito ng bilyonaryo sa ibabaw ng lamesa sa harapan ni Ruby. Pipirmahan mo yan ngayon din. Bibilhin ko 5% shares mo sa estate na to ng triple sa original na presyo. Hindi ko ibebenta ang karapatan ko sa bahay na to. Pipirma ka o tatawag ako ng pulis at sasampahan kita ng kasong paninirang puri at trespassing. Nanginginig na kinuha ni Ruby ang ballpen. Pinirmahan niya ang dokumento dahil sa matinding takot na makulong at masira ang pangalan niya sa lipunan. Tapos ng transaksyon. Klo, kalad ka rin mo babaeng ito palabas ng pamamahay ko. Wala na siyang karapatang tumuntong dito kahit kailan. Pagbabayaran mo to, Lofer. Makikita mo. Hinila ni Chloe si Ruby palabas ng mansyon. Umalis na rin si Mr. Diego kasama ang ibang bisita dahil sa matinding tensyon. Naiwan sina Lofer at Nami sa loob ng malaking sala. Maraming salamat, Lofer. Akala ko maniniwala ka sa kanila. Kilala kita, Nami. Alam kong hindi mo magagawa yun. Paano mo nalaman na pinatay niyang CCTV? Nakita ko sa monitor sa opisina ko bago ako bumaba kanina. Hindi ko lang sinabi agad dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Ruby. Dahil sa akin, inaway mong ex-wife mo at si Mr. Diego. Wala akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga, ligtas ka rito sa loob ng bahay natin. Malambing na wika ni Mr. Lofer habang hinahawakan ng balikat ng dalaga. Natigilan si Nami sa sinabi ng binata. Unang beses nitong tinawag na bahay natin, ang mansyon. Naramdaman niya ang tunay na proteksyon mula sa kanyang asawa. Habang nasa labas naman ng mansyon, nag-uusap ng masinsinan sina Ruby at Mr. Diego bago sila sumakay sa kani-kanilang sasakyan. Tito Diego, hindi ko matatanggap ang ginawa niya sa akin. Pinalayas niya ako na parang aso. Huminahon ka. Meron akong hawak na peking financial documents. Gagamitin natin to sa susunod na board meeting para tuluyan siyang papagsakin. Gawin niyo ang lahat, Tito. Sisiguraduhin kong luluhod siya sa harapan ko. Nasa loob ng isang pribadong opisina sina Ruby Lim at Mr. Diego Montelibano. Nakapatong sa lamesa ang isang mga pekong dokumento ng kumpanya ni Lofer. Ito na mga papeles na ginawa ng binayaran nating accountant. Sigurado ba kayong hindi ito mahahalata ng ibang board members? Malinis sa pagkakagawa niyan. Pinalabas natin dahil binubulsa ni Lofer ang malaking pondo ng kumpanya. Napakaganda. Sisiguraduhin kong luluhod sa akin si Lofer kapag napatalsik na siya. Ipepresent ko ito sa mismong araw ng contract renewal natin para sa lupa ng mga mall. Sama-sama silang babagsak ng basurerong asawa niya. Natatawang wika ni Ruby habang umiinom ng alak. Sa kabilang banda, dumating ang isang courier sa law firm ni Attorney Zoren Lipauco. May iniabot itong selyadong sobre. Mabilis itong binuksan ng abogado. Binasa niya ang nilalaman ng papel. Positibo. Sinabi nga matagal na naming hinahanap. Masayang bulong ni Zoren sa kanyang sarili. Kinuha niyang kanyang telepono at tinawagan si Nami. Sinagot naman ito agad ng dalaga. Hello, Nami. Pwede ba tayo magkita ngayon? May napakahalaga akong sasabihin sa'yo. Tungkol saan to, Sir Zoren? Tungkol sa pagkatao mo. Hihintayin kita sa isang tahimik na restaurant malapit sa mansyon ninyo. Sige po, pupunta ako dyan. Dumating si Nami sa restaurant. Nakita niya agad si Zoren na naghihintay sa isang pribadong kwarto. Umupo siya sa kaharap na upuan nito. Mabutit nakarating ka ng ligtas. Ano po bang sasabihin niyo? Medyo kinakabahan po ako eh. Inilapag ni Zoren ang puting sobre sa ibabaw ng lamesa at itinulak ito palapit kay Nami. Buksan mo yan at basahin mo.
Kinuha ni Nami ang papel at binasa. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil isa itong opisyal na DNA test result. DNA test? Anong ibig sabihin nito, Sir Zoren? 99.9% match? Noong ulit tayo nagkita sa palengke, kinuha ko yung bote ng tubig na ininuman mo. Pinasuri ko yung laway mo para ikumpirma sa DNA ng lola mo. Lola ko? Matagal nang patay ang mga lola ko. Ampon ka lang, Nami. Hindi ka tunay na anak ng kinikilala mong mga magulang. Nabitawan ni Nami ang papel. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha dahil sa matinding gulat. Ampon? Hindi totoo yan. Paano niyo nasasabi to? Ako ang personal na abogado ng tunay mong pamilya. Ang pangalan mo ay Princess Razon. Princess Razon? Ikaw ang nawawalang apo at nag-iisang tagapagmana ng bilyonaryang si Doña Delia Razon. Bilyonaryang lola ko? Hindi ko po maintindihan. Bakit ngayon niyo lang ako nahanap? May mga scam kayong kamag-anak na gustong kumuha ng yaman ni Doña Delia. Inalayo ka ng nanay mo nang bata ka pa para iligtas ang buhay mo. Hinawakan ni Nami ang kanyang ulo. Masyadong mabigat ang mga impormasyong natanggap niya. May isa pa ako sasabihin sa iyo, Nami. O mas tamang tawagin kitang princess. Ano po iyon? Ang kumpanya mo o ng lola mo ang nagmamay-ari ng lahat ng lupain na inuupahan ng mga mall ng asawa mong si Lofer. Ibig niyo sabihin? Ikaw ang bilyonaryong landlord nila. Mas mayaman ka pa sa lalaking umaalipos sa sayo. Seryosong paliwanag ni Zoren habang tinititigan ang dalaga. Diyos ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Pero sa ngayon, kailangan mong itago muna ang totoo kay Lofer. Bakit ko po kailangang ilihim? Dahil inaayos ko pa yung mga papeles mo para maangkin mo ng buo ang money mo bago mag-contract renewal ang kumpanya nila. Kapag nalaman niya ngayon, baka gamitin niya ang kasal ninyo para makontrol ka. Kinagabihan, umuwi si Nami sa mansyon. Lutang ang kanyang isip at tahimik siya naglalakad papunta sa kanyang maliit na kwarto. Sinalubong siya ni Lofer sa sala. Saan ka galing? Kanina pa kitang hinihintay. Naglakad-lakad lang ako sa labas. Gusto ko lang magpahangin. Napansin ni Lofer na namumutla si Nami at may mga bakas ng luha sa mga mata nito. Lumapit siya at hinawakan ang magkabilang braso ng asawa. Umiyak ka ba? May nanakit ba sa'yo sa labas? Wala. Napuwing lang ako kanina. Huwag kang magsinungaling sa akin, Nami. Sabihin mo kung sinong umaway sa'yo at ipapakulong ko siya ngayon din. Wala nga. Pagod lang talaga ako. Tinitigan ni Lofer ang mukha ni Nami. Dahan-dahan niyang pinunasan ang natitirang luha sa pisngi ng dalaga gamit ang kanyang hinlalaki. Ayoko nakikita kang umiiyak. Hindi nababagay ang luha sa mukha mo. Bakit pang bait mo sa akin ngayon? Bawal bang mag-alala sa asawa ko? Peke lang naman ang kasal natin. Kahit na, responsibilidad pa rin kita at ang kaligtasan mo. Umiwas ng tingin si Nami. Nakokonsensya siyang lihim ang totoo kay Lofer. Lalo pa at nararamdaman niyang totoo ang pag-aalala nito sa kanya. Gusto ko na munang matulog. Masakit ang ulo ko. O sige, ipaghahanda kita ng gatas. Dadaling ko sa kwarto mo mamaya. Salamat, Lofer. Pumasok si Nami sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Napasandal siya sa pader at huminga ng malalim. Kailangan niyang maging matatag at harapin ang kanyang bagong pagkatao bilang si Princess Razon. Kinabukasan ay lihim na nakipagkita si Zoren kay Nami sa isang pribadong kwarto ng restaurant. Bakas ng matinding pag-aalala sa mukha ng abogado pagpasok pa lamang nito. Princess, may masama akong balita. Inatake sa pusong lola mo kagabi. Diyos ko, ayos lang ba siya? Gusto ko siyang puntahan sa ospital ngayon din. Kasalukuyan siya nagpapagaling. Ngunit mahigpit ang bantay doon. Hindi mo na kita pwedeng dalhin dahil baka matuntun ka ng mga sakam niyong kamag-anak. Ano nang gagawin natin ngayon, Sir Zoren? Paano ng kumpanya? Dahil sa ospital si Doña Delia. Ikaw na ang kailangang humarap sa board meeting ng kumpanya ni Lofer bilang landlord nila. Kailangan nating bilisan ang pagtuturo sa iyo tungkol sa negosyo. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Isa lang akong tindera ng isda at hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Isa kang rason. Nasa dugo mong pagiging isang negosyante.
Nandito ako para ituro sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman. Sa mga sumunod na araw, palihim na tinuruan ni Zoren si Nami ng mga business etiquette at tamang pagbabasa ng mga kontrata. Unti-unting natuto ang dalaga na kumilos at magsalita tulad ng isang tunay na tagapagmana ng mga razon. Samantala, sa opisina ng law firm, ay seryoso nakikipag-usap si Zoren sa isang head auditor ng kumpanya. Attorney Zoren, nahanap na po namin ng mga anomalya sa bayad ng land lease. Direktang konektado po ito sa bank account ni Mr. Jago Montalibano. Kaya nagnaasahan ko. Pinalabas niya nalulugi ang mga mall ni Lofer. Pero siya pala nagnanakaw ng malaking pondo gamit ang mga dami corporations. Ano pong susunod nating hakbang laban sa kanya? Iadaan yung lahat ng orihinal na ebidensya. Dadalhin natin ito sa contract renewal meeting ni Lofer mamaya. At doon natin siya pababagsakin. Sa araw na ng malaking board meeting, naghahanda na si Lofer sa pag-alis habang inaayos niyang kanyang necktie. Bakas ang matinding kaba sa kanyang muka. Nami, alis na ako. May napakalaking meeting ako sa board ngayon kasamang landlord namin. Mag-iingat ka, Lofer. Sana lang maayos ang lahat. Kapag hindi pumayag ang landlord namin na rin yung kontrata sa lupa, babagsak ang buong kampanya na tinuyo ng lolo ko. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Salamat. Pag uwi ko, ipapasyal kita kahit saan mo gusto. Nang makaalis na si Lofer, mabilis na tinawagan ni Nami si Zoren upang maghanda. Dumating ang isang elite styling team na ipinadala ng kanyang lola upang ayusan siya. Nagsuot si Nami ng isang napaka-eleganteng puting damit at mamahaling mga alahas. Nagmukha siyang kagalang-galang at hindi isang simpleng babae na laging kinakantsawan na basurera. Sa loob ng dambuhalang boardroom ng kumpanya, nakaupo na ang lahat ng miyembro ng board. Nakangisi si Mr. Jago Montalibano habang nakatitig kay Lofer na nasa kabila ng lamesa. Kompleto ng lahat ng board members. Umpisahan na natin ang meeting na ito. Nasaan ang kinatawan ng Prime Real Estate Group? Hindi tayo pwede mag-renew na kontrata kung walang mismong landlord natin. Bago natin pag-usapan ang pag-renew ng lupa, meron muna akong mahalagang ibubunyag sa buong board. Tungkol sa palpak na pamamalakad mo, Lover. Ano na naman ba to, Diego? Huwag mong sayangin ang oras namin. Bumukas ang malaking pinto ng boardroom at pumasok si Ruby na may dalang mga peking papeles. Hindi ito pagsasayang ng oras, Lofer. Oras na para malaman ng lahat ang mga ninakaw mo sa kumpanya. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Wala na siyang share sa kumpanya. Ako nag-imbita sa kanya bilang saksi. Ipakita mo ang mga ebidensya, Ruby. Nagsimulang magbulungan ng mga board members habang inilalapag ni Ruby ang mga peking dokumento sa ibabaw ng lamesa. Wala nang kawala si Lofer sa padipong ng dalawa. Ang atensyon ng lahat sa malaking boardroom ay nakafocus na kay Ruby at sa mga dokumentong inilapag niya sa ibabaw ng lamesa. Nakangisi si Mr. Jago habang nakatingin sa naguguluhang si Lofer. Ayon sa mga papeles na ito, 2 taon nang nalulugi ang kumpanya natin dahil sa patagong pagbubulsa ni Lofer ng pondo. Malakas na anunsyo ni Mr. Jago sa buong board. Kasinungulingan yan. Walang kinukuha sa kumpanya natin. Huwag ka na magkaila, Lofer. Nakita na namin ang lahat ng transaksyon mo sa mga dummy accounts. Wala nang shares ang babaeng to dito. Bakit niyo ba siya pinaniniwalaan? Galit na sigaw ni Lofer habang nakatayo at nakaturo kay Ruby. Kailangan nating imbestigahan ito, Mr. Luwilier. Napakalaking pera ang nawawala sa kumpanya. Hindi na natin kailangan ng malaking investigasyon. Ang mga papeles na ito ay magpapatunay na hindi ka karapat-dapat na maging CEO. Sabi ko naman sa iyo, Lofer. Babagsak ka rin. Hindi ko hahayaang sirain niyo ang kumpanyang itinayo ng lolo ko. Wala ka nang magagawa. Bilang kinatawan ng board, magpapatawag ako ng butuhan ngayon para tuluyan kang patalsikin sa pwesto. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Karamihan sa kanila ay kumbinsido na sa mga peking ebidensya na ipinakita. Napaupo na lang si Lofer. Pakiramdam niya ay wala na siyang kawala sa patibong ng dalawa. Sinong pabor na tanggalin si Lofer Luwilier bilang CEO ng kumpanyang ito? Unti-unting nagtaasan ang kamay ng mga miyembro ng board. Nakangiti ng malapad si Ruby habang pinapanood ang pagbagsak ng kanyang dating asawa.
Bago pa man mabilang ni Mr. Jago ang huling boto, biglang bumukas ng napakalakas ang malaking pinto ng boardroom. Itigil niyong botohan na yan. Malakas na utos ni Zoren habang naglalakad papasok sa kwarto. Attorney Zoren, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Lofer. Sino ka ba? Pribadong meeting na to. Mga gwardya, ilabas yung lalaking to. Ako ang legal representative ng Prime Real Estate Group. Narito ako para sa contract renewal ng mga lupa na inuupahan ng mga mall ninyo. Biglang natahimik ang buong boardroom. Tumayo si Mr. Jago at inayos ang kanyang suit. Kung gano'n maupo ka, attorney. Kakatanggal lang namin kay Lofer bilang CEO. Kaya ako nakakausap sa iyo para sa kontrata. Hindi akong kakausapin ninyo. Nandito ako para ipakilala ang tunay na may-ari ng lahat ng lupain na tinatayuan ng kumpanya ninyo. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuit at inalalaya ng isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair. Siya ang bilyonaryang si Doña Delia Razon. Kasunod dito ay naglakad na pasok ang isang napakagandang babae. Nakasuot ito ng mamahalin at eleganteng puting suit. Kumikinang ang mga alahas nito sa leeg at tenga. Naglakad ang babae at tumabi sa wheelchair ni Doña Delia. Nanlaki ang mga mata ni Lofer. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakakita. Pamilyar sa kanya ang mukha ng magandang babae. Nami? Gulat na sambit ng binata habang nakatitig sa dalaga. Ang basurera? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Galit na sigaw ni Ruby. Lofer, sinadya mo ang dalhin ng asawa mo rito para manggulo. Wala siyang kinalaman sa pagpunta ko rito. Diretsyong sagot ni Nami habang tinitigdiktigan ng diretsyo si Ruby. Huwag na siyang tawagin basurera. Siya nga po at nag-iisang tagapagmana ni Doña Delia Razon. Nagulat ang lahat ng tao sa loob ng boardroom. Umiling si Ruby dahil hindi siya makapaniwala sa narinig. Imposible yan. Isa lang siyang tindera ng isda sa palengke. Ito ang mga legal na dokumento at DNA test na nagpapatunay sa kanyang pagkatao. Simula ngayon, hindi na siya si Nami Concepcion. Ako si Princess Razon. At ako, ang bilyonaryong landlord ng kumpanyang ito. Matapang na pagpapakilala ni Nami habang inilalapag ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng lamesa. Nawala ang ngisi sa mukha ni Mr. Jago. Namutla naman si Ruby at napaatras. Nakatitig lang si Lofer kay Nami na tila ba nakakita ito ng isang himala. Ang asawang palagi niyang tinatawag na basurera ay ang taong magpapasya kung mananatili ba o babagsak ang kumpanya niya. At bilang landlord niyo, hindi ako pipirma sa contract for renewal kung hindi niyo pakikinggan ang mga sasabihin ko ngayon. Princess, handa kaming makinig sa lahat ng sasabihin mo. Huwag mo lang bawiin ang lupa namin. Mabuti. Dahil meron akong ebidensya na magpapatunay kung sino ang totoong magnanakaw sa kumpanyang ito. Inilabas ni Zoren ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Nami. Handa na ang bagong reyna ng real estate na ibigay ang hustisya na tagal nang ipinagkakait kay Lofer. Kinuha ni Nami ang makapal na folder mula kay Zoren. Inilapag niya ito sa gitna ng mahabang lamesa. Binuksan niya ito at inilabas ang mga opisyal na dokumento. Basahin niyo mga papeles na yan. Yan ang totoong audit report mula sa kumpanya ng lola ko. Anong ibig sabihin ng mga numerong ito, Miss Princess? Diyan niyo makikita na hindi si Lofer ang bubulsa ng pondo ng kumpanya ninyo. Si Mr. Jago Montelibano ang gumagawa nito. Kasi nungalingan yan. Gawa-gawa mo lang ang mga papeles na yan para protektahan ang asawa mo. Galit na sigaw ni Mr. Jago habang pilit na kinukuha ang mga folder. Huwag mong hawakan ng mga ebidensya. Mabilis na awat ni Zoren habang hinaharangan si Mr. Jago. Nakasulat dyan ang lahat ng dummy accounts na ginamit ni Mr. Jago para itago ang ibinabayad ninyong land lease. 5 taon na siya nagnanakaw sa inyo. Sinuri ng mga miyembro ng board ang mga papeles. Nanlaki ang mga mata nila nang makita ang pangalan ni Mr. Jago na konektado sa mga peking kumpanya. Totoo nga. Nakapangalan nga sa iyo ang mga account na ito, Jago. Hindi nga akin yan. Tampered at minanipulan nila ang laman ng peking dokumento na yan. Kaya pala pilit mo akong pinapatalsik, Jago. Gusto niyong takpan ng mga ninakaw mo. Gamit ang mga papeking papeles na ipinakita niyo ni Ruby kanina. Namutla si Ruby.
Napagtanto niyang wala na siyang kawala. Unti-unti siyang umatras papunta sa pinto, ngunit hinarangan siya ng mga gwardya ni Doña Delia. Wala akong kinalaman dyan. Si Tito Diego lang ang gumawa niyan. Aba, Ruby, tayong dalawang nagbayad sa accountant para pikain ang financial documents laban kay Lofer. Sinungaling? Ginamit mo lang ako dahil alam mong galit ako kay Lofer at sa bosurerang asawa niya. Tumigil na kayong dalawa. Pareho kayong nagnanakaw at naninira. Lumapit si Nami kay Ruby. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Hindi na siya ang dating tindera ng isda na yuyuko na lang kapag sinisigawan. At sinabi ko na sa iyo noon, Ruby. Hindi ko kailangan ng pera mo dahil mas mayaman pa ako sa buong angkan mo. Princess, maawa ka. Huwag mo kong ipakulong. Ininsulto mo ko at pinagbintangang magnanakaw sa loob ng sarili kong pamamahay. Humarap si Nami sa buong board members. Bilang ang tunay na may-ari ng lupang ito, may dalawa akong kondisyon bago ko pirbahan ang contract renewal ninyo. Ano po iyon, Miss Princess? Ibibigay namin ang lahat. Una, gusto kong patalsikin ninyo si Mr. Diego sa board. Ngayon din, isuko nyo sa mga pulis kasama si Ruby para makasuhan sila ng staffa at pananirang puri. Sumasangayon kami. Tatawag na kami ng mga pulis. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Ako nagpalago ng kumpanyang ito. Pangalawa, gusto kong manatili si Lofer bilang CEO ng kumpanya. Siya lang ang taong magpagkakatiwalaan ko na mamahala rito. Nami. Mga gwardya, ilabas niyo silang dalawa. Matapang na utos ni Nami habang itinuturo ang pintuan. Agad na hinawakan ng mga gwardya sina Ruby at Mr. Diego. Nagpupumigla si Ruby at sumisigaw habang kinakaladkad palabas ng boardroom. Sumunod na rin si Mr. Diego na nakayuko dahil sa matinding kahihiyan. Nang makaalis na sina Ruby at Diego, humingi ng tawad ang mga board members kay Lofer dahil sa kanilang pagdududa. Pinirmahan ni Nami ang contract renewal upang masiguro ang kinabukasan ng mga mall. Pagkatapos nito, ay nagpaalam na rin ng mga board members at si Zoren upang ihatid si Doña Delia pabalik sa ospital. Naiwan si Lofer at Nami sa loob ng tahimik na boardroom. Hindi ako makapaniwala. Ikaw talaga si Nami. Ako pa rin to, Lofer. Nagbago lang ng pangalan at damit ko. Naglakad si Lofer palapit sa dalaga. Baka sa kanyang muka ang matinding pagkabigla. Iniligtas mo ang kumpanya ko. Iniligtas mo ako. Pagkatapos ng lahat ng mga masasakit na salitang nasabi ko sa'yo. Ginawa ko to dahil alam kong mahalaga sa'yo ang kumpanya mo. Ito ang pamana ng lolo mo. Tinawag kitang basurera. Pinatira kita sa maliit na kwarto. Tapos ikaw pala yung may-ari ng lupang tinatayuan namin. Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga, ligtas ng negosyo mo. Hindi ko pwedeng kalimutan yun, Nami. Masyado ako naging mayabang. Nabulag ako sa sarili kong pride. Hinawakan ni Lofer ang magkabilang kamay ni Nami. Nakita ng dalaga ang senseridad at pagkisisi sa mga mata ng asawa. Patawarin mo ko sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Matagal na kitang napatawad, Lofer. Nakita ko naman kung paano mo ako pinagtanggol kay Ruby noon. Kahit na, hindi sapat ang paghingi ko ng tawad para sa mga hirap na ipinaranas ko sa'yo sa mansyon. Ano bang gusto mong gawin ko? Pahirapan rin kita para makabawi ako. Nakangiting biro ni Nami habang tinititigan ang binata. Kahit ano, tatanggapin ko ang lahat ng parusa mo. Gusto kong bumawi sa'yo. Wala na akong hinihinging kapalit. Ayos ng lahat. Binitawan ni Lofer ang mga kamay ni Nami at umatras ng isang hakbang. Huminga siya ng malalim. Meron pa akong kailangan gawin para patunayan na nagsisisi ako. Bukas na bukas din. Isusuko ko ang posisyon ko bilang CEO ng kumpanyang ito. Nanlaki ang mga mata ni Nami sa narinig. Ano? Nababaliw ka na ba? Kakaligtas lang natin sa posisyon mo tapos isusuko mo. Gusto kong patunayan sa iyo na hindi pera o pride ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Gusto kong magsimula muli. Napangiti si Nami. Naramdaman niya ang tunay na pagbabago sa puso ng dating aroganteng bilyonaryo. Wala na ang mapagmataas na Lofer Luwilier na nakilala niya noon sa palengke. Ilang araw matapos ang malaking board meeting, bumalik si Princess sa palengke kung saan siya lumaki. Laking gulat ng lahat nang makita ang dating tendera ng isda
na nakasuot na ngayon ng mamahaling damit at may kasamang gwardya. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Aling Betbet at ng kanyang kinikilalang mga magulang. Nami, Diyos ko, napakaganda mo na. Balitang-balita ka rito sa palengke, yung nangyari sa'yo. Princess na pong pangalan ko ngayon, Aling Betbet. Pero ako pa rin po yung dating kilala nyo. Patawarin mo kami, anak. Inilihim namin sa iyo ang totoo mong pagkatao dahil natatakot kaming baka saktan ka ng mga kamag-anak mo. Naiintindihan ko po, Nay. Nagpapasalamat pa rin po ako dahil pinalaki niyo ako ng maayos. Napakabuti na puso mo, anak. Kinuha ni Princess ang 2 brown envelope mula sa kanyang bag at iniabot ito kina Aling Betbet at sa kanyang mga kinagis ng mga magulang. Para po sa inyo yan. Binili ko na po ang 2 malaking grocery franchise malapit dito. Grocery franchise? Naku, napakalaking pera nito, Nami. Princess, hindi namin ito matatanggap. Tanggapin niyo na po. Ayoko na pong nagbibilad kayo sa init at nagtitiis ng amoy ng palengke maghapon. Oras na po para guminhawa kayo. Maraming salamat, anak. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Umiiyak na wika ng matanda habang niyayakap ng mahigpit si Princess. Kayo pong pamilya ko. Deserve niyo pong lahat ng yan. Kinabukasan, tumawag ng isang press conference si Lofer sa loob ng kanyang kumpanya. Kasama niya sa harap ng maraming reporter sina Princess at Attorney Zoren. Mr. Luwilier, totoo po ba na napatunayan ng nagnanakaw si Mr. Diego at nakakulong na ngayon kasamang ex-wife niyong si Rubilim? Opo. Nasa kamay na sila ng mga pulis ngayon at sasagutin nila ang lahat ng kasong isinampa laban sa kanila. Ano naman po susunod na plano ninyo para sa kumpanya? Ngayon na malinis na ang pangalan ninyo. Nandito ko ngayon para opisyal na ipaalam sa lahat na isinusuko ko na ang posisyon ko bilang CEO ng kumpanyang ito. Nagulat ang lahat ng reporter. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa loob ng kwarto. Pati si Princess ay nagulat dahil tinotoo ni Lofer ang sinabi nitong nung nakaraang araw. Bakit mo kayo magbibitiw sa pwesto? Kayo po ang nagpalago sa mall na ito. Naging masyado akong arugante. Ginamit ko ang posisyon ko para tapakan ng ibang tao. Kailangan kong magsimula muli, mula sa ibaba, para matuto ng tunay na pagpapakumbaba. Sino na po ang papalit sa inyo bilang CEO? Ipinapasa kong posisyon sa isa sa mga pinakakatapat na board member namin. Magkisilbi na lamang ako bilang isang regular na consultant ng kumpanya. Pagkatapos ng press conference, naglakad sina Lofer at Princess papunta sa rooftop ng gusali. Tahimik nilang pinagmasdan ang magandang tanawin ng syudad. Bakit mo ginawa yun, Lofer? Pwede ka namang magbago nang hindi umaalis sa pagiging CEO. Kailangan kong gawin yun, Princess. Gusto kong patunayan sa'yo na hindi na ako dating Lofer na nakilala mo. Kahit na hindi mo naman isuko yung kumpanya mo, nakakita ko ng pagbabago mo. Gusto kong malaman mo na hindi pera, hindi pride, at hindi kumpanya ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Humarap si Lofer kay Princess at hinawakan ang magkabilang kamay ng dalaga. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Ikaw ang pinamahalaga sa akin, Princess. Mahal na mahal kita. Lofer, alam kong mali naging simula natin. Ginamit kita para lang sa isang peking kasal at tinawag pa kitang basurera. Pero araw-araw, unti-unti ako nahuhulog sa kabutihan mo. Natatakot ako. Paano kung bumalik ka sa pagiging mayabang kapag naging maayos ng lahat? Pangako, hinding-hindi na yun mangyayari. Handa akong patunayan ang pagmamahal ko sa iyo araw-araw. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon para maging totoong asawa mo. Nakita ni Princess ang luha na tumulo mula sa mga mata ni Lofer. Naramdaman niya ang sobrang sinseridad sa bawat salitang pinintiwan nito. Napangiti ang dalaga. Sige, papayag ako. Talaga? Pinapatawad mo na ako, tinatanggap pong pagmamahal ko? Masayang tanong ni Lofer habang nakahigpit na niyayakap ang dalaga. Oo, Lofer. Mahal din kita. Nakita kong kabutihan mo nung tinulungan mo ang mga bata sa ampunan. At alam kong may maganda kang puso. Niyakap ni Lofer ng mahigpit si Princess. Naramdaman ng dalawa ang tunay na kaligayahan na matagal nilang hinahanap. Ang aroganteng bilyonaryo at ang dating tindera ng isda na nag-uwi ng bilyon-bilyong mana ay nagsimula ng bagong buhay kung saan ang tunay at tapat na pagmamahalan
nang walang kasinungalingan at walang pag-aalinlangan ang nagbubuklod sa puso ng bawat isa. Wakas,